Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Meron ako nabasa kanina na hindi ko kasi hanapin ko sana. Pero yung Dear Nicole Ayala and Diego advice na hinihingi niya sa atin. Kasi yung kanyang anak daw ay nakapasa sa isang science school. Oh. Pero nagdadalawang isip yung bata, yung kanilang anak, kasi malayo sa kanila. So mas gusto niyang piliin yung school na mas malapit sa bahay nila para mas lagi niyang makasama yung kanyang mga magulang. Ay, kakaibang bata. Oo nga di ba? So ngayon yung nanay na mamblema. Kasi syempre, natatouch naman siya. Totoo, 'di ba? Nakaka-touch naman na Gusto ng bata na mapalapit sa bahay, ganyan, 'di ba? And at the same time, sayang din naman kasi science school. Correct. So papaano At daw? hindi basta-basta makakapasok sa science school, Correct, totoo. So ngayon nagtatanong kung ano ba ang pipiliin. Ay. Grabe dahil hindi mo na maisip, kami na lang ang mag-iisip para sa iyo. Pero basing from your reaction, Jegs, na ay kakaibang bata, ako I would say na nandun ako sa part na ite-treasure ko na gusto niya akong mas kasama. Na makapiling, ganyan. Totoo. Yun sa akin. Parang ilaban na lang natin kahit hindi libre. Kasi tama, di ba, pag science school, libre ba? Bibigyan ka pa ng allowance, mga ganyan. Or kung man very, very, very minimal yung kailangang bayaran. So, feeling ko na ilalaban kasi ang lagi ko example, yung nanay ko mag-isa lang siya Mag-isa lang siya nung itinaguyod niya kaming 4 na nag-aaral pero kinaya niya naman. So, feeling ko naman laging nailalaban kung gagawa ng paraan. That's me. Pero, syempre, gets naman natin yung part na bukod sa libre, science school kasi yun. Correct. Iba din kasi talaga yun Hindi siya basta-basta makakapasok ka sa science school. True. Well, siguro ako ang masasabi ko lang dyan, it's always the decision of the kid. It's not about the parents Kasi, siguro kaya naman Jegs, hindi siya totally doon sa bata. Kasi yung parents pa rin naman yung magde-decide kung saan siya ilalagay. Pero kailangan mo i-rationalize. Pero kailangan, bakit? gusto niya. Oo. Kasi ayaw naman natin na sumunod ngayong bata. 'Di ba? Marami din tayo naririnig na ganyan. Ito yung kurso kunin mo. Kasi itong dapat sa'yo. Tapos yung mga bata, kinukuha na lang. Malalaman mo yung sa puso niya na hindi pala niya gusto. napilitan lang siya. Oo. Yun. Kaya ako babalik ako talaga doon dun sa first na the fact na ikaw yung gustong piliin, the fact na ikaw yung dahilan niya kung bakit ayaw niya doon sa science school na yon is because masyadong malayo from home at gusto niya mas kasama kayong pamilya. For me, that's a win already. It's a win na
pumasa siya sa isang science school, totoo. talaga naman, ibig sabihin talagang confirmed, Oo. confirmed, di ba? Napakatalino ng anak mo. Napakatalino. Isa siya sa mga matatalinong pumasa sa science school ngayon, di ba? Pero it's also confirmed na yung love niya, yung Oo. dedication niya para sa family, and yung desire niya to be with you guys is nandyan, nandun. And di ba, lagi nga namin sinasabi ni Diego Bandido, mga kabisyo, ang mga anak po natin, mas matagal po nating Yes. kasama na adult sila Kesa sa or mas mga matanda bata sila sila. kesa mga Oo. bata sila. Kanina nga lang nagpa-check up yung dalawa kong anak Oo. sa pedia nila. So syempre yung pedia na yun, nakita sila mula sila ay egg cell pa lang. Mula sila ay bagong panganak hanggang ngayon na malaki na sila, no. So nakita niya na si Princess 13 years old na, tapos nakita niya si Prince na 7 pero lumalaki nga. Binitawan niya lang, sinabi niya lang talaga kanina was enjoyin nyo na yan, no? Mhm. Referring to Prince. Aha. Kasi to laki na si Princess, 'di ba? 'Di ba? Pero baby pa rin namin. Pero ang sinasabi niya is enjoyin niyo na Yun lang, wala naman siyang karagdagang sinabi pa Oo. after that, pero yung sinabi niyang statement na yun napakaraming sinasabi. Correct, ang 'Di ba? daming meaning. Ang daming meaning. Ang daming meaning nung sinabi enjoyin niyo na yan, no? Oo. Ganon. So kasi yun yung mga edad, yung correct. kay Prince ngayon, kay Pata na talagang clingy-clingy. Oo. Minsan nga hindi pa kasi nagsa-start na ni Prince na ma-enjoy yung pagtulog na hindi ako kasama. Ayan. alam mo yung ganyang edad, yan yung may iwang core memory sa atin. Kasi like ganyang edad din dati si Justin, yung anak namin, yung alam ba, nag-i-school, mag-nursery, pagdating sa bahay, yung hahanapin ka. Correct. May Ikaw yung asan ka? hahanapin. Oo. Yung parang mabalisan na sa pag wala ka. Oo. Ngayon, hindi mo alam kung nandyan na Ngayon, asan Andyan na ba ba? siya? Di mo alam kung nandyan na kasi maaaring hindi dumating, hindi ka hinanap or nakatago Oo. lang. Ganon, di ba? So, Tama. hindi namin alam kung ano yung eksaktong, ang mga science school ay high school, di ba? Tama ba? Nag-start? Oo, yun. So, medyo bata pa ito. Kung ikaw yung tatanungin, I would still go for di kung gusto ng bata na mas makasama kayo at maghanap kayo ng somewhere near that, I'm sure kung matalino naman yung anak mo, magmamanifest yan in many other ways kahit hindi muna sa science school. Hindi naman porke wala ka sa science school, ibig sabihin hindi ka matalino or hindi ka Tama. mag-excel or hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Oo. Ako siguro ang unang gagawin ko, ipapaintindi ko muna sa kanya kasi blessing to yung pagkapasa mo, dapat lang kasi ma-communicate mo yun kasi mga bata nag-ooperate sila through emotions, ayaw nilang mapahiwalay sa magulang, so ikaw ang magpapaintindi, bibigay mo yung pros. logic. Yun, na eto na, hindi naman tayo mapapalayo, andyan namang magkikita naman din tayo. Basta siguro kung para ma-convince pero mo hindi siya. yung pinipilit. Correct. Oo. Pero para ma-convince, dapat medyo planchado yung mga gagawin. Oo. Kasi feeling ko, kaya siya ganyan na hesitant. Kasi nararamdaman niya yung layo. Oo. Nararamdaman niyang hindi kayo makakapunta agad. Ganyan. Feeling ko, Jeg, sa kanila, alam niya yung dynamics ng pamilya. Na pag malayo, hindi nakakapunta. Correct. O kaya meron pamasahing kaakibat, 'di ba? Yung mga ganun, feeling ko advance na mag-isip yung anak mo Tama, oo. Ayun. Pero tama yun. So dapat nakita niya lang. Ipaintindi. Parang yun yung naalala ko palagi dito sa si Chris Chuper, 'di ba? Nung gumawa siya ng isang napakalaking decision sa buhay, nilista niya yung pros and cons. So magandang batayan din yan. Titingnan mo kung saan ba talaga, dito ako kasi ito yung mas lamang. O parang pagsakto lang, then pwede ka nang mag-toss-coin. Toss coin na lang. O kaya tanong ng mga kaibigan. Ayan, oo. And feeling ko, ako usually kapag halimbawa mga ganyan decision making, para sa akin kapag smooth sailing, lagi, o kaya parang free-flowing lang siya, parang hindi mabigat, hindi palagay ko parang yun dun tayo. Totoo naman. Although minsan may mga bagay-bagay din ako mga nilalaban na kahit alam kong parang una pa lang hirap na, pero tamang desisyon din naman yun. O diba, hindi nakatulong. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Yung isang Nicole Liala, nagsasalita na sa utak niya. Biglang tinabing Hindi! Hindi ganun kasi, siya kagulo. Sorry, pasensya, magulo talaga yung utak ko. Hindi, pero madami kasing beses sa buhay ko na pagka, limbawa, free-flowing yung isang bagay. Yung bang, hindi siya mabigat, lahat ng resources,
Ayan, paldo, pinoprovide sa'yo. Oo. tapos walang traffic, yung Oo. mga ganon. Pero, ibig sabihin, yun yung right path. Ilang beses na nangyari sa amin yun Oo. eh. Pero meron din ako mga inilalaban talaga na hindi maayos. Pero, right path din naman. Nasa maayos naman. Kasi kung minsan may Oo. conviction na tinatawag na parang, eto pero may gusto kang gawin. Subukan mo. Pag hindi talaga binigay, Oo. ibig sabihin, doon ka. So, mga ganon. mga ganyang bagay. Pagdadasalan talaga natin. Oo. Yung gift of discernment talaga pinagdadasal yan eh. Ano ibig sabihin ng gift of discernment? Yung dinediscern, yung makapag-isip, desisyon ng tama, ng ayon. Hindi naman natin talaga alam. Lagi naman po lahat po ng choices natin ay may consequence. Oo. Parang ano lang din, parang yung sa motor, di ba na nakwento ko sa'yo na dati ready na lahat, na-approve na, may maliit na kami na pang-down. Tapos, Meron ka ng helmet. may helmet na, Oo. may cover na ng motor. Correct. Nauna yung helmet actually. Helmet, cover ng motor, Oo. bago yung motor. Oo. So pagdating namin doon, biglang nag-iba yung usapan. So sabi na, hindi talaga free Mabigat, flow, oo. hindi talaga ano to ni Lord. Pwede naming ilaban, pero sabi ko, mukhang hindi to eh. So hinayaan namin na then ilang buwan nang lumipas, then sumakto yung nagkaroon ng krisis. Oh. So nag-compute kami, kung magsasakyan ako araw-araw, parang na rin tayo ng bagong motor. Ay di why not? Maghulog na lang sa motor. Oo, yun. At yun yung mas perfect time. Ayan, oo. Di ba? So yung ganyan. So, do it as a family na kayo ay maglilista. Pwede ding mag-compute. Total, Yan, yung anak oo. mo naman matalino. So, isa pa yan. di naman kaya use some AI tools, di ba? Oo. Kung paano yung computation, di ba? Computation na magkano ang magagastos. Yung mga ganyan ba? Ano matitipid, Oo. 'di ba? Kasi pwede 'yan. Kunyari, hindi man kayo nakakagastos let's say sa tuition. So yung matitipid mo doon, pwede yung gamitin lagi for bonding moments. Yan. Mga ganon. Oo. So it's a decision within the family, hindi sa amin. Oo. Actually, Iba-iba tayo eh. Hindi nagkakalayo yung sitwasyon namin ngayon sa family ngayon diyan. Bakit? Kasi yung anak ko, 'di ba, nag-try out sa school. So may school na nag-offer ng scholarship. Tapos syempre mapapalayo siya sa amin kasi parang may dorm, may Ay, gano'n. oo. Sabi ko, ilang percent bang diyan? Sabi hindi pa sinasabi. Ilang percent ang discount? Oo. Sabi hindi pa sinasabi, di pwedeng 100, pwedeng 50. Sabi ko, alamin mo muna, then magko-compute tayo. Tama. Kahit sabihin natin 50%, tapos Kung mas mahal pa yung gastos mo, syempre, yung allowance mo lahat. Correct. Eh, Di, wag na. Dito ka na lang sa Oo. amin. So sabi Oo. ko, ganito ang gawin natin. Pag 100% yan, go tayo dyan, kahit mapalayo ka sa amin. Pag 50% na medyo hindi tayo gagastos, go. Pero kung mas malaki yung gastos natin sa 50% na yan, back Wag to na. basic Back ka. to basic. Dito ka sa back to barracks. Oo. Dito ka sa barracks. So ganun. Oo. So magkaroon kayo ng proper computation, Oo. maging logical kayo about Yan. it. Pero ako para sa akin yung part lang na gusto niyo maging clingy sa inyong pamilya Totoo. is a win already. Kasi sa nakaka-happy yun. Sa mga kabataan ngayon, Gusto nila, independence ang gusto nila. Gusto nila kailan kaya nila mararanasan yung meron Oo. silang sariling ganito, Tama. yung sarili na nila yung mga desisyon nila, Oo. ganyan. Para sa anak mo na iniisip pa rin kayo. Oo. Good sign It's yan. a win yun. Kasi True. mga kabataan ngayon, gusto nila independent sila, pero pag nagka-problema, ikaw kaagad yung ano. Tama. Oh. Sa hindi naman tatakbo. Ikaw din sisisihin. So, siyempre, bakit namin nasabi dito? Kasi ito din po yung napagdaanan namin. Yung mga bata kami. Correct. Di ba dati, kahit malapit lang sa bahay mo, parang gusto ko Mag-dorm. mag-dorm. Correct. Oo nga, alam mo dati parang pinangarap ko yan. Ano kayang feeling na naka-boarding house? Oh, Kasi diba? parang yung mga nakikita ko mga naka-dorm tsaka Naiingit naka-boarding ka, house, diba? parang may sarili silang freedom. Anytime pwede silang lumabas. May Oh. mga ganong feeling, di ba? Tama. Oh, good luck sa inyong decision making. Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Good luck. Pero congratulations sa Science congrats. School. Tsaka hindi basta-basta yan yung Oo. actually yung science section nga lang eh. Oo, hirap Makapasok ka dun, hindi diba? basta-basta eh. Galing eh. Yan yung mga Android na yan kung mga ano. Natatandaan ko yung kapatid ko ay nakapasa sa science school eh. So nag-aral siya sa science school, ganyan. Sabi niya sa akin, kwento niya, na culture shock din talaga siya from kung saan siya nanggaling nung elementary to nung high school. Kasi iba talaga yung bakbakan ng science school. Na, Competition ang dami doon. Ay, di, tsaka lahat talaga matalino. Alam mo yun? Parang,
kung usually dyan, yan yung mga matatalino per school eh. Oo. Na pagdating doon sa science school, pantay-pantay Oo. na kayo. O kaya ikaw pa yung mahina. Ayan, Oo. akala mo ikaw na yung Oh, pinakamatalino correct. sa Kasi school graduate ka, ikaw yung valedictorian eh. Oo. Ikaw Best yung of the best best of na. the best. Madami akong kilalang ganyan. Sila yung graduate na valedictorian sa class. Sila yung napakaraming medals. Pagdating nila sa science school, boom! Para bang bobo sila. Kahit hindi naman. Oo, ganun yung kapatid ko. Tapos kapag tinatanong ko siya kung ano yung mga parang pinaka hindi niya nababalikan, yun talaga. Ayaw niya nabalikan. Ayaw niya nang balikan kasi hindi talaga siya madali. Oh, kasi tingin ko grabe ang competition dyan eh. Kasi again, bakbakan ng talino pareho dyan, kayo Jex, matatalino. eh. Kung papetiks-petiks ka dyan. Oh, wala. So, Oo. hindi, siyempre, magtatrabaho ka rin. Kaya nga, Correct. tingin ko yung sa, grabe yung competition dun eh. Oo. Kasi hindi ka pahuhuli eh. Hindi Ikaw yung talaga. pinakamatalino sa school niyo, tapos ito bobo ka. Tama, diba? Ako yung kinokopya ng lahat natin. Tapos pagdating ko sa science school, bobo ko. Ay, hindi. Cannot be. Ganyan. So, nakakabilib yung mga ganyan. Doon ko lang din na-realize, Jegs, na nung graduate yung kapatid ko sa science school, di syempre meron silang valedictorian. Doon ko lang din na-realize na dahil madami dito ay talagang poor but deserving. Yung talagang matatalino talaga sila, nakapasila sila doon. Tapos, mahirap talaga sila. Na isang pagpapaalala na kahit na ikaw ay for example, nabigyan ng scholarship. Kunyari, 'di ba? O bibigyan ng scholarship ni mayor yung ganito. Hindi pa rin siya based on experience hindi pa rin siya naitatawid kung walang pang tustos ng Correct. daily. Oo. Kasi hindi po enough na babayaran yung tuition mo. Oo, siyempre yung Kasi allowance, araw-araw pagkain, nakakainin, oo. ganun. Kaya may mga iba na, this is a true story na kahit na pwede pa silang mag-college, hindi na lang, kahit na nag-science school sila tapos sila yung graduate na best of their class, bumalik pa rin sila sa dahil anak sila ng karpentero, nagkarpentero na lang din ulit. Ganun. Ayan. Yun yung malungkot. Kaya, naalala ko lang siya ulit, kaya just in case, merong mga staff ni mayor o kaya mga tauhan ni mayor, di ba? Paalala lang po na kapag kung hindi nyo pa ginagawa, baka naman ginagawa nyo na. So just in case hindi pa, na pag nagbigay po kayo ng full scholarship, Isama nyo full, na yung isama nyo dorm. yung dorm. Isama nyo yung daily expenses. Oo. Kasi yun yung pwedeng magpatigil sa isang tao eh. Correct. Yung kanyang daily na galaw, kailangan kasama talaga siya. Yung Tama. maayos na allowance. Kung hindi nyo pa ginagawa, kung ginagawa nyo na, edi very good. Oo. Diba? Okay, shoutout lang natin syempre yung bisita natin. Ay, naman. Si Michelle. Si Michelle, kanina nandun siya sa office. Sabi niya nga, Na-realize malapit niya. na daw, papunta pa sa parlor na daw yung office mo eh. Hindi, na-realize namin kanina, niya pala, na bakit dalawa lang kami doon, parang 12 yung tao. Lakas ang boses namin parehas. Shout out to husgahan na ba namin yung sticky, mango sticky rice. Ayan. Let's go. Nice to see you again, Michelle. Ayan. Siya, kami po exit muna. Mamaya tayo ulit bonding. Kwento na may Wagang Bornay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!